Walter kissed Charmaine romantically. He was pressing himself to hers. He slid her strap down and kissed her neck. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso, nang makita ang chest ng asawa. He kissed it right away. "Walter," she called. Nagpatuloy si Walter sa ginagawa, dahil sa kakaibang tinig ng asawa. Marahan niyang inihiga ito, at muling hinagkan ang mga labi. Her lips are so sweet that it makes him crazy. He inserted his tongue into her mouth and Charmy sucked it. He whispered. Pakiramdam niya ay masisira na ang kanyang pajama. Dahil sa kanyang kaibigan, iniwan niya ang labi ng asawa. He kissed her neck, collarbone into her chest. Pinaglaruan niya ang raisin nito, gamit ang kanyang labi, habang pinipisil ang dibdib nito. She can't help it. Hindi na kontento si Walter. Tinapos niya ang paglalaro sa chest ni Charmy. He kissed her stomach, belly button, then he spread her legs enough so he could kiss. Tinanggal niya ang saplot pang ibaba ni Charmy. "Baby, you're beautiful," he said it while looking at her. Mabilis niyang sinubsob ang mukha sa leeg ng asawa, at ito ay sinimulang halikan. Ibinuka pa niya ito ng kaunti ang kilikili nito at ito'y hinalikan din niya. "Walter, that's so good." Lalong siyang ginaganahan sa ginagawa sa tuwing babulong si Charmy. Lalo pa niyang hinusayan. He doesn't want to disappoint her. Hindi maiwasan ni Charmy ang mapasabunot sa lalaki. Hindi rin niya alam kung paano igagalaw ang katawan. Para siyang kitty-kitty na hindi alam ang gagawin. She can hear the sound of how he kisses her. She is so hot and she knows that. Naninikip na ang kanyang puson, at sobrang init ng kanyang nararamdaman. "Walter, don't stop. Beg for it, baby. Say please. Please." Halos walang lumabas na tinig mula sa kanya, dahil sa mga ingay. "Say it louder. Beg for it, baby. Say it again." Itinaas ni Walter ang parte ng bewang ng asawa, at patuloy ang kanyang ginagawa dito. "Please Walter, don't stop." She said it louder. It's like her body is falling off a cliff into a pile of tingling ecstasy. He continued kissing her. His chin is also wet dahil sa mga lumalabas na tubig mula rito. She whispered again, at pakiramdam niya ay hindi na niya kakayanin ang magpigil. It's a sense of sensual release that she finds herself having no control over, and letting herself because it's just too good. Then just a minute mayroong umagos na tubig. Tinignan niya si Walter. He knows that she just finished, dahil na rin sa nanghihina na siya. Ngunit hindi pa rin ito huminto. Inubos nito ang lahat ng kanyang nilabas na animoy uhaw na uhaw sa tubig na ininom. When Walter is done, marahan niyang ibinaba ang bewang ng asawa, at siya'y bumaba ng kama at mabilis hinubad ang kasuotan. Charmy is just looking at him, and that makes him more excited. Nanlaki ang mga mata ni Charmy nang tuluyang maibaba ni Walter ang salawal. "Kakayanin ko ba yan?" She's stuttering. Nakaramdam siya bigla ng takot dahil sa nakikita. Bumalik si Walter sa kama, at tuluyang hinubad ang damit ni Charmy na nakababa lamang hanggang tiyan. "I'll be careful baby, but it will hurt you at first." Walter kissed her wife again. And this time, ginawa na niya. "Baby," he sounds so concerned. He doesn't want to hurt her but he can't stop. He really wants her. She just nodded. He kissed her to ease her pain, at muling sinubukan. This is time he did for Sally. She whispered in pain. And she know, she's not pure anymore. Damang-dama ni Walter ang paglubog ng kuko ni Charmy sa kanyang likuran. He continues kissing her, she still sounds of pain between their kisses. "Baby, tell me if I'll stop." "It's okay." Walter followed her. Pinapakiramdaman muna niya ang asawa. Tinukod niya ang mga kamay sa magkabilang gilid ng asawa. Habang nagtatrabaho ay pinagmamasdan niya lang ito, at panakanak ang paghalik sa labi. Nakikita niya pa rin ang sakit sa mukha ng asawa. "Just tell me if you want me to stop Charmy." Charmy woke up with pain in her body. It was 12 in the afternoon. She looked at her side, and Walter is still sleeping. He must be very tired. Oh well, they just made love countless times, and they just slept when they already saw the sunlight.
She smiled. Natutulog ito ng payapa. Napakaaliwalas ng aura nito. She touched his face. Hindi man lang ito natinag. Mukhang antok na antok talaga. She stood up. Napahawak siya sa kanyang balakang, at paika-ika ang lakad patungo sa banyo. Hindi na siya nag-abalang magbihis. Ang lagkit ng kanyang pakiramdam. Hindi pa naman siya nagugutom, kaya napagdesisyunan niyang magbabad sa bathtub. Pinuno niya ito ng tubig at naglagay ng soap bombs. She wants a bubble bath. When the tub is already filled with water, and the bubbles started to come out, she finally took a deep. Itinali niya ang buhok upang hindi ito kumalat sa kanyang mukha. Ipinikit niya ang mga mata. She's trying to relax and enjoy her bubble bath. When someone kissed her. Of course, it's Walter. Umupo ito sa edge ng tub. You're enjoying it without me, pagbibiro nito sa kanya. Nakasuot ito ng robe, ngunit kitang-kita pa rin ang matitipuno nitong dibdib, na umaapaw sa robe ang suot. She can also see some hair in it. By just looking at his body she felt something. What is wrong with her? Is she horny? You can join me. Your tub is big enough for both of us. Then she smiled, seducing him. Walter looked at Charmaine, he can see that she wants more. Aba, hindi niya ito tatanggihan. Walter took off his robe and joined her. He kissed her right away, at tumugon ito kaagad. Ito pa mismo ang unang nanghalik. He sucked her tongue, hinawakan niya ang ulo ni Charmaine at bahagyang sinabunutan upang idiin ang kanilang paghahalikan. Iniangat niya ang asawa at iniupo sa edge ng tub. This edge is just enough for her butt. Ngunit labas pa rin ng konti. Agad na lumuhad si Walter at niyakap ito. They were in that position for a couple of minutes. Sumasabog ang tubig palabas ng tub dahil sa lakas ng kanyang pagtrabaho. He tweaked her hair gently. But to his surprise, hinawakan ito ni Charmaine na parang sinasabi sa kanya na sabunutan siya ng mas malakas. He can't help thinking. His wife has a wild side that she's been keeping. Sinunod niya ang gusto nitong mangyari. Nakasabunot siya ng mahigpit, habang mabilis pa rin ang ginagawa. Walter, that's it. You like that huh? I will give you more. Itinayo niya si Charmaine, ngunit patalikod pa rin ang kanyang pagyakap dito. Iniangat niya ang kanang paa ni Charmaine, hawak niya ito at ang isang kamay naman niya ay nakahawak sa leeg ng asawa. It looks like he's choking her. You're so good. I love what you are doing. Ah. Yeah baby. They stayed like that until she felt that she was finished. Sandaling nahinto si Walter sa sinabi ng asawa. Ngunit ayaw niya itong bigon. Siguro kailangan ko muna sila bigyan ng days off, para masolo natin ang bahay. Ang tinutukoy nito ay ang mga kasambahay. Kasalukuyan silang nasa kusina at kumakain. It was 3 p.m. They did it 3 times just in the bathroom. Pinalo niya ng mahina ang braso ni Walter. Loko ka, kailangan din natin magpahinga, she said. Pahinga? Ano yun? Bagong salita ba yun? Not familiar with it, pagbibiro nito sa kanya. Paika-ika pa nga ako maglakad diba? Samubo siya ng kanin at humigop ng sabaw ng tinola. Nag-e-enjoy ka naman sa kaibigan ko na to. They laughed together. Ma'am Charmaine, may bisita po kayo sa labas. It's Tonya. She frowned, at natigil sa pagkain. Sino? Si Walter ang nagtanong sa kasambahay. Oscar daw po, importante raw po na makausap kayo ma'am. Mabilis tumayo si Walter upang harapin si Oscar. Tumayo rin siya at hinabol ang asawa. Oscar is waiting inside the foyer, and just standing. What do you want from my wife? It was low but you can hear some authority in Walter's voice. I need to talk to Charmaine, Oscar answered it calmly. No, you're not welcome here, humarap ito kay Tonya. How many times have I told you, that you can't let people inside if you don't know them? Tumaas na ang boses nito. Nakita ni Walter ang takot sa itsura ni Tonya. Lumapit siya kay Walter, at hinawakan niya ang braso nito, upang pakalmayan. Oscar saw that. When she looked at Oscar, she can see the pain through his eyes. At nagsimula na naman siyang makonsensya. Alam ni Charmaine sa kaibuturan ng kanyang puso.
Hindi deserve ni Oscar ang masaktan sa ganitong paraan. Masyado naman at ang seloso ang asawa mo. Pagbibiro ni Oscar, at tumawa pa ito na ikinagulat ni Charmaine. Kasalukuyan silang nasa poolside, upang mag-usap. Napilit din niya si Walter na makapag-usap sila ng dating kasintahan. Nakita pa niya kung paano ito nag-walk out, na animoy bata na nagdadabog. Tumango lamang si Charmaine. Hanggat maaari ay ayaw niyang pag-usapan nila ang tungkol dito. Mula sa pagkakaupo ay tumayo si Oscar, at naglakad malapit sa pool. Nilagay niya ang dalawang kamay sa magkabilang bulsa. Nakamasid siya sa swimming pool. I cannot imagine living a happy life without you being part of it, Charmaine. There will never be a day, when I won't think of you. He stopped and turned around. Pinagmasdan niya si Charmaine na nakaupo, at matamang nakatingin sa kanya. Kanina noong tinitingnan ko kayong dalawa ni Walter, bigla akong napaisip. He took a deep breath at muling nagsalita, that sometimes, the people you cannot imagine living without can actually live without you. He laughed sarcastically. Charmaine stood up. Akmang lalakad siya palapit kay Oscar. Dama niya ang pait sa bawat tawa ni Oscar, at nasasaktan siya sa mga sinasabi nito. No please, don't. Kapag lumapit ka sakin, maaaring matalo na naman ako ng aking nararamdaman. Baka ipaglaban na naman kita, at agawin sa kanya. Oscar, I don't know what to say. I'm so sorry. I don't know what happened but one day. I just woke up and I know. Huwag mo nang ituloy, Charmaine. Nakikita ko na, kaya sana wag mo nang sabihin pa. Masyado nang masakit. Pero, maniwala ka man at sa hindi, naiintindihan ko kung anong nangyayari, and I'm not mad at you o kahit sa asawa mo. I'm here because I want to say goodbye. Goodbye. Ulit ni Charmaine. Yes. I'll be leaving tonight. Babalik na ako sa Washington. Wala naman ng dahilan upang mamalagi pa ako rito. Sorry, Oscar. Tumulo na ang kanyang mga luha. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng dalawang palad. Pinipilit na huwag makita ng dating kasintahan ang kanyang pag-iyak. Ayaw man ni Oscar, ay napilitan pa rin siyang lapitan si Charmaine. At niyakap niya ito. Hanggang ngayon ay mahal niya pa rin si Charmaine. You don't need to apologize. Wala kang kasalanan. Mahal kita, Cherry, at hindi ko pagsisihan na nakilala kita. At habang buhay kong ipagpapasalamat yun sa iyong asawa, na kahit sa kaunting sandali, ay pinahiram ka niya sa akin. What do you mean, pinahiram? Nagtatakang tanong ni Charmaine. Si Oscar ang tumapos ng kanilang yakapan, at pinunasan ang luha ni Charmaine. He smiled. Nothing. I need to go now. Just promise me one thing. Don't forget about me. Hinawakan niya ang kamay ni Charmaine, at sa huling pagkakataon ay pinagmasdan niya ito, na para bang kinakabisa niya ang bawat detalye ng mukha ng dating kasintahan. Napalunok siya at pinipilit pigilan ang mga luha. Bago pa tumulo ang kanina pang namumuong luha sa kanyang mga mata, ay tumalikod na siya kay Charmaine, at mabilis naglakad palayo. Nakasalubong pa niya si Walter. Kailangan din natin mag-usap. Alam ko na ang lahat. At mabilis niyang nilisan ang lugar na yon. Bahagyang nagulat si Walter sa sinabi ni Oscar sa kanya. Lahat. Do you regret being with me instead of him? Pinuntahan ni Walter ang asawa, na patuloy ang pag-iyak. Nakababad ang dalawang paa nito sa swimming pool. He also sat down beside her, at nagbabad din ng paa. Charmaine looked at him. Pinunasan ang sariling luha gamit ang likod ng palad. Nakokonsensya lang ako, kasi dati, akala ko ay mahal na mahal ko siya, at hindi ko kayang mawala siya. Pero ngayon, nasasaktan ako, dahil alam ko sa puso ko na wala na ang pagmamahal na yon. Bakit napakabilis na wala? Bakit sa isang iglap ay narito na ako sayo? Hindi na ako sigurado kung minahal ko nga ba talaga siya. Nakikinig lamang si Walter. Alam niyang sa ganitong paraan ay madidamayan niya ang asawa. Almost 3 years din kami na naging magkasintahan. Siya lang ang karamay ko sa mga panahong iniisip ko kung ano ang aking maitutulong kila mommy at daddy. Almost 3 years. Ulit ni Walter na parang hindi narinig. Yeah, I was 23 back then. She answered him. Walter frowned like he's doubting. Charmaine noticed it. Why? Mabilis umiling si Walter. Nothing.
Continue. I'm listening. Are you sure? He just nodded. I worked at his company as a secretary, that's where I met him, and I thought I fell in love with him, but I guess I didn't. That maybe, I'm just in love with the idea of being in love. When I woke from my coma, my memories is kinda blurry. I feel like I'm a new person, and he was the first stranger I've known. He took care of me. He was very patient towards me. So I must thank him then. He smirked, ayaw niyang magtunog nagseselos. Ngunit hindi niya maiwasan. Pulos magaganda ang sinasabi ng kanyang asawa sa ibang lalaki. Hindi niya maiwasan ang masaktan. I must stop. I don't wanna argue, Walter. I'm not in the mood. I'm not arguing. I'm just telling you. He still sounds jealous and it's obvious he couldn't hide it. Charmaine stood up. Kinuha ang towel na nakasampay sa upuan, at pinunasan ang kanyang paa. Ikaw ang nagsabi na ituloy ko at makikinig ka. Pero bakit mukhang nagagalit ka na? Walter stood up at nagpunas din ng paa, bago humarap sa asawa. I am not. Sorry, okay. Hindi ko lang maiwasan ang magselos. Sino ba naman ako kumpara sa kanya, hindi ba? Ilang araw pa lang tayong nagkakasama. I know it. Charmaine anak. Kanina pa nagriring ang phone mo. Naiwan mo kanina sa lamesa. Si Manang Essing ang dumating, at nag-abot sa kanyang telepono. Tinanggap ni Charmaine nang iabot nito ang kanyang telepono. Tiningnan muna niya sandali si Walter, bago sinagot ang tawag. Umupo lamang siya sa reclining chair. Mommy, napatawag po kayo. Nakita pa niya ang pag-upo rin ng asawa, sa parehong reclining chair sa kanyang bandang likod. Pinulupot nito ang dalawang kamay sa kanyang tiyan. Bukas na ng gabi ang aming flight pauwi, anak. Makakarating kami dyan, the day after tomorrow na. Masusundo mo ba kami? Salita ng kanyang ina sa kabilang linya. Of course, mom. Susunduan ko po kayo ni daddy. Walter started to kiss her neck. Napaiktad pa siya sa ginawa nito. I'm talking to my mom, halos bulong ni Charmaine sa lalaki. Pero parang wala itong narinig. Nagpatuloy ito sa paghalik sa kanyang leeg. What is it, sweetheart? Di ko masyadong narinig. Mahina ang boses mo. Wala, mommy. Yung lamok kasi panay ang dapos sa leeg ko. Ang daddy mo ay lumabas sandali. Bumili lang ng ipapasalubong sayo. Walter slid her top strap and kissed her shoulder and back. No, Walter, halos walang lumabas na boses sa kanyang bibig, dahil sa sensasyon na nararamdaman. Hindi pwedeng hindi. Ang tagal namin nawala. Dapat lang na meron kang pasalubong. Akala ng kanyang mommy ay siya pa rin ang kausap. Mom, can you call me later kapag nariyan na si daddy? May gagawin lang po ako. No problem, anak. I love you. I love you, mom. At mabilis niyang pinatay ang linya. What are you doing? Kausap ko ang mommy ko. Pwede naman kayo mag-usap. Busy naman ako rito. He smiled, teasing her.